Alam mo ba na may mga lugar na ipinagbabawal ng Diyos na pasukan mo kahit na tila normal lang ang mga ito Hindi ko naman kinakailangang tinutukoy ang madilim o halatang makasalanang mga lugar, kundi ang mga ordinaryong kapaligiran, pang-araw-araw na pagpupulong, tila hindi nakakapinsalang mga pag-uusap, kung saan ang lahat ay tila katanggap-tanggap sa lipunan, ngunit mapanganib sa espiritual. May mga lugar na nagdiriwang ng kultura na walang duda na binibisita ng karamihan, ngunit binabantayan ng langit ng may babala. Hindi lahat ng laganap ay tama, at hindi lahat ng popular ay sinasang-ayunan ng Diyos. May mga pintong hindi dapat binuksan at mga mesa na hindi mo dapat inupuan. At kung pipiliin mong manatili sa isang lugar na binalaan ka na ng Diyos, sumusuway ka. Ngayon ay ibubunyag natin ang 8 lugar na hindi dapat puntahan ng isang mananampalataya. Dahil kung gagawin niya yon, nanganganib siyang magdala ng sumpa sa buhay niya. Unang lugar, wag kang papasok sa lugar kung saan matatagpuan ang konseho ng masasama. Iniutos ng Diyos na huwag kang pumasok sa mga kapaligiran kung saan ang kasalanan ay normal lamang, kung saan ang pananampalataya ay kinukutya, at kung saan ang payo ay nagmumula sa laman sa halip na sa Diyos. Mga lugar kung saan alam mong may masasamang tao na tiyak na makaka-impluensya sa iyong pag-iisip kahit na hindi ka aktibong nakikilahok sa kanilang ginagawa. Malinaw na ipinapahayag ng salita ng Diyos ang babalang ito sa unang awit nang ipahayag nito. Mapalad ang taong hindi lumalakad na kasama ng masasama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa pagtitipon ng mga manunuya. Pansinin na hindi nito sinasabi, mapalad ang taong nakakalaban sa gitna ng masamang payo, kundi ang hindi papasok sa progresibong dinamikong ito sa simula pa lang. Una kang maglalakad, pagkatapos ay mananatili ka, at sa huli ay uupo ka. Ang nagsisimula sa isang simpleng pag-uusap ay nagiging isang nakapirming posisyon. Ang paulit-ulit na payo ang humuhubog sa pamantayan at ang pamantayan naman ang humuhubog sa mga desisyon. Kung palagi kang nakikinig sa mga argumento na minamaliit ang kasalanan, ginagawang relatibo ang pagsunod, o kinukwestiyon ang mga prinsipyo ng Biblia, ang iyong isipan ay magsisimulang umangkop ng banayad. Hindi ito bigla, nangyayari ito dahil sa madalas na pagkakalanta. Ang dating hindi katanggap-tanggap ay nagiging tila ayos na rin. Ang tinanggihan nyo noon, ngayon binibigyang katwiran ang lohika nyo. Ang konseho ng mga ateista ay di laging naguudyok ng rebelyon. Madalas itong nagpapakita ng sarili bilang karanasan, modernidad o realismo. Bukod pa rito, ang pagpasok sa mga kapaligirang ito ay hindi lamang nakaka-impluwensa sa iyong paraan ng pag-iisip, kundi pati na rin sa iyong espiritual na sensitibidad. Ang pananampalataya ay lumalakas sa mga kapaligiran kung saan pinararangalan ng Diyos, ngunit humihina ito kung saan ang kanyang pangalan ay hindi pinapansin. Kung regular kang nakaupo sa mga mesa kung saan ang kabanalan na itinuturing na pagmamalabis at ang pagsunod ay tinatawag na fanatismo, magsisimula kang makaramdam ng panloob na presyon na palambutin ng iyong mga paniniwala upang hindi magmukhang naiba. Ang takot sa Diyos ay nagsisimulang mawala kapag hinahangad mo ang pagtanggap sa mga lugar kung saan wala siyang otoridad. Itinuturo ng mga kawikaan na ang mga nakikisama sa marurunong ay magiging marunong, ngulit ang kasama ng mga mangmang ay magdudurusa. Hindi ito isang emosyonal na bantag. Ito ay isang hindi nagbabagong espiritual na prinsipyo. Hindi ka tinatawag ng Diyos para hamakin ng sinuman, kundi tinatawag ka niya para malaman kung saan ka nakatayo. Hindi lahat ng kapaligiran ay nakatalagang teritoryo para sa iyo. May mga pagkakataon ng iyong presensya ay hindi ka pinapalakas o itinatatag, bagkus ay unti-unting sinisira ang iyong katatagan. At kung ang payong iyong naririnig ay hindi nabibigay karangalan sa salita, ang pagtatagal doon ay magsisimulang maglagay sa panganib ng iyong direksyon. Pangalawang lokasyon, huwag kailanman pumasok sa lugar ng tukso. Hindi ka lang tinatawag ng Diyos na labanan ng tukso. Hinihimok ka niya na iwasan ng teritoryo kung saan nangingibabaw ang tuksong ito. May mga pisikal, digital at emosyonal na lugar na alam mo na, mga kapaligirang gumigising sa mga partikular na kahinaan mo, mga espasyo kung saan lumalakas ang iyong laman at nanhihina ang iyong espiritu. Mga lugar kung saan nagiging marupok ang iyong mga paniniwala dahil patuloy ang pressure. Hindi lamang sinasabi ng banal na kasulatan na lumaban, sinasabi rin ito na tumakas. Iniutos ayon ng 1 Corintios 6:18 na tumakas mula sa sexual na imoralidad. At hinihimok ka sa 2 Timoteo 2:22 na tumakas mula sa mga pagnanasa ng kabataan. Ang pagtakas ay hindi kaduwagan. Ito ay karunungang espiritual. Kung kusang loob kang papasok sa isang kapaligirang, alam mong nagpapasigla sa mga bagay na nilaban mo sa panalangin, hindi ka nagpapakita ng kapanahunan. Masyado mong minamaliit ang lakas mo. Unang biglang natutumba.
Nagsisimula ang kaso kapag nagpasya kang ilantad ang iyong sarili na hindi kinakailangan. May mga pag-uusap na hindi mo dapat gawin, mga plataforma na hindi mo dapat bisitahin, mga pagpupulong na hindi mo dapat tanggapin. Kahit na tila ikaw ang may kontrol, ang kapaligiran ay dinisenyo upang unti-unting pahinain ka. Bukod pa rito, ang paulit-ulit na pagpasok sa mga lugar na natutukso ay nagpapatigas sa iyong konsensya. Ang dating dahilan kung bakit ka nagdulot ng panloob na tunggalian ay tila katanggap-tanggap na, at ang dating dahilan kung bakit ka nagdadasal ngayon ay nagpapawalang sala ka na. Ipinaliwanag sa Santiago 1 na ang bawat tao ay natutukso kapag sila ay naaakit at nahihikayat na lumayo sa kanilang sariling pagnanasa. Pagkatapos ay naglihi ang pagnanasa at nanganganak ng kasalanan. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng kanais-nais na kapaligiran para sa paglago. Kung pipiliin mong manatili sa isang lugar kung saan ipinagdiriwang ang kasalan, hindi mo maaasahan na mananatiling hindi nasaktan ang iyong espiritu. Tinuruan tayo ni Jesus na manalangin. Huwag mo kaming ihatid sa tukso. At sa paggawa nito, kinilala niya na ang patuloy na panggigipit ay nagpapahina kahit sa mga gustong sumunod. Hindi hinihiling ng Diyos na patunayan mo ang iyong lakas sa pamamagitan ng pagpasok sa apoy. Hinihiling niya sa iyo na pahalagahan ang iyong kadalisayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga apoy. May mga pintong kailangan mong isara ng tuluyan dahil sa bawat pagbabalik mo, paurong ka sa kung ano ang hinubog ng Diyos. Ang kabanalan ay hindi ipinatayo sa giid ng kalaliman. Itatayo ito ng malayo sa bangin. Pangatlo, iwasan ang pagrereklamo. Kinasusuklaman ito ng Diyos dahil pinaparumi nito ang ating espiritu. May mga grupong puro reklamo, kawalan ng katarungan at paninisi ang tema kung saan kulang ang pasasalamat. Sabi sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 14, gawin ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo bilang utos para sa kadalisayan ng puso. Sa gitna ng patuloy na kritisismo at negatibong puna, mahahawa ang iyong isipan. Ang pagrereklamo ay nagpapahina sa pananampalataya dahil nakatuon ito sa problema sa halip na sa katapatan ng Diyos. Nasaksihan ng mga tao ng Israel ang mga pambihirang himala, ngunit naligaw sila sa disyerto dahil sa kanilang patuloy na pagrereklamo. Hindi takulangan ng mga supply ang pumigil sa kanila. Ang mentalidad na parang biktima ang lalong lumalakas sa tuwing nagtitipon sila upang magreklamo. Bukod pa rito, ang pagrereklamo ay sumisira ng mga relasyon at nagpapahina sa patotoo ng isang tao. Ipinapaliwanag ng mga kasabihan na ang maling tao ay naghahasik ng alitan at ang mahinahong tao ay naghihiwalay ng matalik na magkaibigan. Kung sasali ka sa mga usapan kung saan ang iba ay nalalantad, pinupuna o minamaliit habang wala sila, ikaw ay magiging kalahok sa kapaligirang iyon kahit na hindi ikaw ang nagsisimula ng komento. Ang dila ay may kapangyarihang magtayo o sumira. At kung pipiliin mong manatili sa isang bilog kung saan ang mga salita ay mas nakakasakit kaysa sa nakakapagpapagaling, ang iyong pagkatao ay tiyak na magsisimulang mahawa. Hindi ka tinatawag ng Diyos na baliwalain ang mga problema, kundi tinatawag ka niya na harapin ang mga ito sa tamang lugar. Ang patuloy na pagbubuhos ng sama ng loob sa publiko ay hindi tanda ng emosyonal na kapanahunan. Ito ay kakulangan ng espiritual na pagpipigil sa sarili. May mga kapaligiran kung saan tila puro salita lang ang mga tao, ngunit espiritual na anyo, kawalan ng paniniwala, pagkakawatak-watak at kapaitan ng naihasik. At kung magdesisyon kang manatili roon, magsisimula kang magmumuni-muni sa mga madalas mong naririnig. Ang pananampalataya ay lumalakas sa mga kapaligirang puno ng pasasalamat. Humihina ito sa mga kapaligiran ng pagrereklamo. Ika-4, huwag pumasok o umupo sa hapag ng kapalaluan. Nilalabanan ng Diyos ang palalo, pero pinagpapala ang mapagpakumbaba. Ito ay espiritual na prinsipyong nagtatagda ng tadhana. May mga mesa kung saan ang kapaligiran ay puno ng makamundong kompetisyon, pagmamalaki sa sarili at patuloy na pangangailangan para sa pagkilala. Mga lugar kung saan ang tagumpay ng tao ay nagiging isang idolo at kung saan ang hitsura ay mas pinapahalagahan kaysa sa karakter. Ang pagpasok sa hapag ng pagmamalaki ay hindi nangangahulugang pagmamalaki sa mga nagawa ng isang tao. Madalas, ibig sabihin nito ay pagnanais na mapabilang sa mundong mahalaga ang katayuan. Babala ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 18, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na diwa sa pagkatisod.
Hindi laging naipapakita ang pagmamataas sa pamamagitan ng nakikitang kayabangan. Minsan, nagbabalat kayo ito bilang magulong ambisyon, isang obsesyon sa pagpapahanga sa iba, o patuloy na pagkukumpara. Kapag nakaupo ka sa isang mesa kung saan ang Diyos ay hindi niluluwalhati, kundi kung saan ang focus ay nasa imahe ng sarili, ang iyong puso ay nagsisimulang maghangad ng pagsang-ayon ng tao sa halip na pagsang-ayon ng Diyos. At ang pinakamapanganib na bahagi ay ang prosesong ito ay unti-unting nangyayari habang binibigyang katuwiran mo ang iyong presensya sa pamamagitan ng pagsasabing nag-aaral ka lang o nakikipag-networking. Isa pa, ang pagmamataas ay lumilikha ng kapaligirang minamaliit ang pagpapakumbaba at tinuturing na kababaan ng pananahimik. Kung mananatili ka rito, susukatin mo ang iyong halaga sa panlabas na batayan sa halip na sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Sabi sa Galacia, kung magpapasikat tayo sa tao, hindi tayo magiging lingkod ni Kristo. At ang tensyong ito ay nagiging halata kapag ang pagnanay na sumunod ay nagsisimulang makipagkompetensya sa pagsunod. Ang mesa ng kapalaluan ay nagpapakain sa ego, ngunit nagpapahina sa espiritu. Lumilika siya ng patuloy na paghahambing na sumisira sa pasasalama at binabago ang komunidad tungo sa kompetisyon. Ikalimang lugar, huwag kailanman pumasok sa isang relasyon na maglalayo sa iyo sa Diyos. Hindi lahat ng relasyon ay isang banal na gawain at hindi lahat ng ugnayan ay isang biyaya. May mga relasyon na nagsisimula sa sigasig, atraksyon o pagiging tugma, ngunit unti-unting nagsisimulang magpahina sa iyong espiritual na disiplina, kwestiyonin ang iyong mga paniniwala at palamigin ang iyong pakikisama sa Diyos. Malinaw na nagbabala sa atin ang 2 Korinto 6:14 laban sa pakikipamatok ng hindi pantay sa mga hindi mananampalataya, hindi bilang pagpapahayag ng higit na kagalingan, kundi bilang isang espiritual na proteksyon. Kapag pumasok ka sa isang relasyon kung saan minamaliit ang iyong pananampalataya, kung saan ang iyong mga espiritual na prioridad ay nakikitang labis, o kung saan ang iyong pagsunod ay lumilikha ng patuloy na tensyon, hindi maiiwasang magsisimula kang makipagnegosasyon tungkol sa mga prinsipyo upang mapanatili ang kapayapaan. Sa simula, ang mga ito ay maliliit na pagsasaayos, maliliit na konsesyon, maliliit na pagliban sa iyong buhay devosyonal. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga konsesyon na ito ay nagiging distansya. Hindi ka dapat pilitin ang pag-ibig na isuko ang iyong pagkakakilanan kay Kristo. Kung kailangan mong patayin ang iyong espiritual na sigasig para mapanatili ang isang relasyon, hindi ang relasyon ang bubuo ng iyong layunin. Bukod pa rito, ang mga ugnayan ay may kapangyarihang maghubog. Itinuturo ng mga kawikaan na ang mga nakikisama sa mga matatalino ay magiging matatalino, ngunit ang mga nakikisama sa mga hangal ay magdudurusa. At ang prinsipyong ito ay mas matindi pang naangkop kapag mayroong malalim na emosyonal na ugnayan. Ang taong iyong nakakasalamuha sa emosyonal o espiritual na pakikipag-ugnayan ay direktang nakaka-impluwensya sa iyong direksyon. Kung ang taong ito ay hindi babaling sa Diyos, tiyak na dadalhin ka niya sa isang lugar ng patuloy na kompromiso. Ang problema ay hindi ang mahalin. Ang problema ay ang magmahal ng walang pag-unawa. Hindi ka tinatawag ng Diyos para iligtas ang lahat ng malapitan. Ang ilang mga gawain ay nangangailangan ng malinam na mga hangganan. Kung ang isang relasyon ay nagiging hadlang sa iyong espiritual na paglago, dapat kang magkaroon ng lakas ng loob na kilalanin ito. Ang relasyong nagpapahina sa iyong pananampalataya ay hindi katapatan, kundi tahimik na pagsuway. Pang-anim, iwasan ang mga lugar na nakakasakit ng damdamin. May mga lugar na kahit wala kang mali, ang presensya mo ay panganib sa iyong patotoo. Sabi sa unang Korinto Kapitulo 8, pangalagaan ang ating kalayaan para hindi makatisod dahil hindi lahat ay kapakipakinabang. May mga kapaligirang malinaw na nauugnay sa mga gawaing lumalapastangan sa Diyos. At kung ang isang mananampalataya ay magpasyang pumasok at manatili roon kahit na ang kanyang intensyon ay hindi magkasala, nagpapadala siya ng nakalilitong mensahe sa mga nagmamasid sa kanya. Ang liham ng sanggunian ay hindi limitado sa iyong ginagawa, kundi pati na rin sa kung saan mo itinatayo ang iyong sarili. Kung ang isang taong nagsisimula pa lamang tumukla sa Diyos ay makakita sa iyo na bumibisita sa mga lugar na sumisimbolo sa moral o espiritual na kaguluhan, maaring baluktot ang kanilang pananaw sa pananampalataya. Maaring isipin niya na walang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng lumang buhay at ng binagong buhay. Nakipag-usap si Jesus sa mga makasalanan, ngunit hindi siya kailanman kinilala bilang isang kabahagi sa kasalanan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng paniniwala, hindi pagpapatibay.
Kapag ang iyong presensya ay tumigil sa pagharap at nagsisimulang gawing normal ang kapaligiran, mayroong isang bagay na hindi naaayon. Bukod pa rito, ang pagpapatotoo ay isang espiritual na responsibilidad, hindi isang opsyon. Itinuturo ng Roma 14 na dapat nating hangarin ang mga bagay na nakakatulong sa kapayapaan at sa ikatitibay ng isa't isa. May mga lugar na maaari mong pasukan ng hindi nadadapa, ngunit ang iba ay walang katulad na antas ng kapanahunan. Kapag ang kalayaan mo ay nakakatisod sa iba, hindi na ito matalino. Alam ng tunay na mananampalataya na hindi lang siya para sa sarili nabubuhay. Nabubuhay siya bilang bukas na liham sa mundong nagmamasid. Hindi ito legalismo, ito ay pag-unawa. Kapag pumasok ka sa isang kapaligirang ang reputasyon ay malinaw na nauugnay sa kasalanan, otomatiko kang nagiging bahagi ng eksena sa paningin ng iba. At kung may makakita sa iyo roon na nahihirapang iwanan ng ganitong pamumuhay, maaaring isipin nilang hindi naman talaga kailangang humiwalay dito. Ikapitong pwesto, huwag kailanman pumasok sa espiritual na neutralidad. Ang espiritual na neutralidad ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar dahil tila matalino ito, ngunit ang totoo ay pagiging malahininga ito. Pahayag, ang 3:16 ay naglalaman ng isa sa pinakamatinding babala sa kasulatan nang ipahayag ng Diyos na iluluwa niya ang maligamgam mula sa kanyang bibig. Ang neutralidad ay hindi isang balanse. Ito ay kawalan ng kakayahang magdesisyon na nagbabalat kayo bilang kapanahunan. May mga kapaligiran kung saan hinihiling ng panlipunang pressure na pahinain mo ang iyong mga paniniwala, na hindi mo malinaw na sinasabi ang tungkol sa iyong mga paniniwala, na hindi ka naninindigan para hindi maging hindi komportable ang iba. At unti-unti kang nagsisimulang magkaroon ng komportableng paninindigan kung saan hindi mo ipinagtatanggol ang katotohanan ni aktibo nakikilahok sa pagkakamali. Ang lupang ito na walang taong naninirahan ay tila ligtas, ngunit sa espiritual na aspeto ay hindi ito matibay. Sinabi ni Jesus na ang sinumang hindi sumasa kanya ay laban sa kanya. Sa kaharian ng Diyos, walang kategorya ng mga walang kinikilingang manonood. Alinman sa madlakad ka sa liwanag o tiisin mo ang dilim. Ang pananatili sa mga lugar kung saan palagi mong itinatago ang iyong mga paniniwala dahil sa takot na mawala ang pagtanggap sa iyo ng iba ay isang tahimik na paraan ng pagtanggi sa iyong pagkakakilanlan. Bukod pa rito, ang neutralidad ay nagpapahina sa espiritual na otoridad. Kung walang nakakaalam kung saan ka nakatayo, walang makakapagtiwala sa iyong katatagan. Itinuturo ni Santiago na ang isang taong nahahati ay hindi matatag sa lahat ng kanyang mga kilos. Nagsisimula ang kawalang tatag na ito kapag sinubukan mong palugdan ng magkabilang panik, kapag iniiwasan mong gumawa ng malinaw na mga desisyon dahil sa takot sa konfrontasyon. Ang espiritual na neutralidad ay nagpapanatili sa iyo na komportable, ngunit ginagawa kang hindi epektibo. Hindi tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na maging labis-labis sa kanilang saloobin, kundi tinatawag niya sila na maging matatag sa kanilang mga paniniwala. Ika-8 pwesto, huwag na huwag kang papasok sa lugar kung saan gusto kang hilahin pabalik ng nakaraan. May mga lugar na hindi lamang kumakatawan sa isang pisikal na espasyo, kundi isang lumang bersyon ng iyong sarili na napagpasyahan ng baguhin ng Diyos. Ito ang mga kapaligiran kung saan ipinapaalala sa iyo ng lahat kung sino ka bago pa man hawakan ni Kristo ang iyong buhay, kung saan palagi nilang binabanggit ang iyong mga nakaraang pagkakamali, ang iyong mga dating kahinaan at ang iyong mga panahon ng espiritual na kawalang gulang. Malinaw na ipinaliwanag sa Isaias 43:11 hanggang 19 na hindi natin dapat alalahanin ang mga dating bagay o alalahanin ang mga nakaraan dahil ang Diyos ay gumagawa ng isang bagong bagay. Gayunpaman, kung magdesisyon kang bumalik sa mga kapaligiran kung saan ang dati mong pagkakakilanlan lamang ang nakikilala nila, magsisimula kang makaramdam ng pressure na kumilos, magsalita at tumugon gaya ng dati. May kapangyarihan ng nakaraan kapag muli kang umupo sa hapag nito. Hindi lahat ay nagdiriwang ng iyong paglaki. Ang ilan ay nakikita ito bilang isang tahimik na banta sa kanilang sariling kaginhawaan. At kung palagi kang pumapasok sa ganitong kapaligiran, magsisimula kang maramdaman na kailangan mong ibaba ang antas upang hindi maging hindi komportable ang iba, na kailangan mong bawasan ang iyong pagbabago upang hindi magmukhang naiba. Bukod pa rito, ang nakaraan ay hindi lamang nakaalala, sinusubukan din itong bawiin. Pinatutunayan ng 2 Korinto 5:17 na kung ang isang tao ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Wala na ang mga lumang pamamaraan. Tingnan mo, lahat ay naging bago. Ngunit ang katotohanan ito ay nangangailangan ng praktikal na mga kahihinatnan.
Kung inakay ka ng Diyos palabas ng isang mapanirang kapaligiran, ang kusang loob na pagbabalik doon dahil sa nostalgia o pressure ng lipunan ay parang pagbubukas ng isang pintong sarado na. Hindi lahat ng muling pagsasama ay isang banal na gawain at hindi lahat ng alaala ay dapat buhayin muli. May mga lugar kung saan ang iyong presensya ay nagpapagana ng mga alaalang nagpapahina sa iyong paniniwala at pumupukaw sa mga gawi na akala mo'y nalampasan mo na. Hindi laging kailangang lumikha ng bago ang kaaway para sirain ka. Minsan, ang kailangan lang niya ay bumalik ka sa dati mong tinalo. Nauunawaan ng espiritual na kapanahunan na ang pagsulong ay nangangahulugan ng pag-iwan at ang pag-iwan ay nangangailangan ng pagtatakda ng malinaw na mga hangganan. Hindi ka maaaring pumasok sa bago habang patuloy na binibisita ang luma. Sa buong mensaheng ito, nakita natin na ang Diyos ay hindi lamang nagtatakda ng mga prinsipyo tungkol sa ating ginagawa, kundi pati na rin tungkol sa kung saan tayo papasok at kung saan natin pipiliing manatili. May mga lugar na tila hindi nakakapinsala, ngunit sumisira sa iyong pananampalataya. Mga kapaligirang nagdiriwang sa mga bagay na kinakaharap sa iyo ng Diyos at mga hapagkainan kung saan isinasapanganib ng iyong presensya ang iyong tungkulin. Hindi lahat ng espasyo ay nakatalaga sa iyo at hindi lahat ng imbitasyon ay dapat tanggapin. Kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, isulat sa mga komento, tinatanggihan ko ang mga lugar sa mundo. Pinili ko ang Diyos. Hindi bilang isang emosyonal na pahayag, kundi bilang isang matatag na desisyon. At kung gusto mong patuloy na lumago sa pag-unawa ng may lalim mula sa Biblia at espiritual na kapanahunan, mag-subscribe sa aking YouTube channel, i-on ang mga notifications at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang malaman kung aling mga lugar ang hindi nila dapat puntahan.